Hello mga amiga at amigo! Welcome sa Payong Amiga, kung saan ang pera ay hindi na problema, kundi solusyon. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mabisang strategy ng pag-iipon ng pera na hindi lang para sa mayayaman o OFW, kundi para sa lahat, estudyante ka man, empleyado o small business owner. Kaya kung gusto mong matuto kung paano mag-ipon ng hindi nababaliw, panoorin mo ito hanggang dulo. Baka ito na ang solusyon sa matagal mo ng problema sa pera. Bakit mahirap mag-ipon? Alam mo ba, marami sa ating mga Pinoy ang gustong mag-ipon pero hindi nagtatagumpay. Bakit? Ito ang ilang dahilan. Una, walang malinaw na layunin. Ang gusto ko lang mag-ipon ay hindi sapat. Kailangang malinaw. Para saan ba ang ipon mo? Emergency fund? Bahay? Negosyo? Pag-aaral ng anak. Pangalawa, lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sahod, tumataas din ang gastos. Di natin namamalayan kung kailan tayo may ekstrang pera. Saka pa tayo mas gumagastos. Pangatlo, kakulangan sa disiplina. Walang sistema, walang budget, walang tracking, umaasa lang sa tsamba o balato. Pero don't worry, hindi pa huli ang lahat. Sa susunod na bahagi, ituturo ko na ang mga epektibong saving strategies na talagang gumagana. The Smart Ipon Strategy. Yes, tama ang narinig mo. Smart Ipon Strategy. Ito ay acronym na madali mong matatandaan. Ito na ang secret sauce. S. Set specific goals. Huwag generic. Halimbawa, mag-iipon ako ng pera. Mag-iipon ako ng 50,000 pesos sa loob ng isang taon para sa emergency fund. Kapag specific ang goal mo, mas malinaw kung paano mo ito mararating. M. Make budget a habit. Gumawa ng monthly budget. Huwag mong takasan ang calculator. Gumamit ng apps tulad ng Money Lover, Toshill o kahit notebook lang, basta consistent. Ilista ang lahat. Income, fixed expenses, variable expenses, savings target. Ang budget ang mapa mo sa tamang direksyon. A. Automate your savings. Kapag manual ang pag-iipon, madalas naiisip pa natin, isave ko ba to o mag-milk tea na lang ako? Pero kung automated, like auto-transfer from payroll to savings account, wala ka ng excuse. Pro tip, gamitin ang GCash, CIMB, Maya Bank o kahit bank transfer na auto-schedule. R. Reduce unnecessary expenses. Tanungin ang sarili, kailangan ko ba talaga ito? Ilan sa mga pwedeng bawasan? Take-out food, streaming subscriptions gaya ng Netflix, Disney, etc. Online shopping budol. Gamitin ang 30-day rule. Kung gusto mong bumili ng isang bagay, maghintay ng 30 araw. Kung gusto mo pa rin pagkatapos nun, go. T. Track and adjust monthly. Hindi sapat na mag-budget lang sa simula ng taon. Buwan-buwan dapat tinitingnan mo kung nasaan ka na. I-review mo. Naaabot mo ba ang savings goal? May overspending ba? Paano mo aayusin? Ang financial success ay hindi isang malaking hakbang, kundi maliliit na hakbang na consistent. Iba't ibang ipon challenge. Kung gusto mo gawing exciting ang pag-iipon, subukan mo tong mga ipon challenge na patok sa mga Pinoy. 52-week challenge. Mag-iipon ka kada linggo. Simula sa 50 pesos, dagdagan weekly. By end of the year, magiging 68,900 pesos. The 10-20-30 rule, 10% savings, 20% investments or debts, 30% needs, 40% wants, flexible pero goal-oriented. Envelope system. Maglaan ng envelope para sa bawat budget item, kuryente, groceries, savings, etc. Old school pero effective. GCash Coins Hack. Kung gumagamit ka ng GCash, gamitin ang coins rewards mo as bonus savings. Magugulat ka sa naipon mo after 6 months. Saan dapat ilagay ang ipon? Hindi sapat na mag-ipon ka lang. Kailangan mo ring malaman kung saan mo ito ilalagay para di ka matuksong gastusin. Number 1. Separate savings account. Huwag mong ipunin sa payroll account. Dapat iba ang savings para hindi mo agad nagagalaw. Number 2. Digital banks. GCash, Maya, CIMB, Tonic,
mataas ang interest rate kumpara sa traditional banks. Number 3. Time deposit. Short-term goals. Safe, predictable, bagay kung ayaw mong maubos ang ipon. Number 4. Pag-ibig MP2. Medium-term goals. Tax-free, government-backed, perfect for 5-year saving goals. Number 5. Investments. Long-term goals. Mutual funds, stocks, VUL, pero aralin muna bago sumabak. Mindset shift. Ang tunay na pag-iipon ay hindi lang diskarte, kundi disiplina at tamang mindset. Huwag isipin na pag-iipon ay pagtitiis. Isipin mo ito bilang pagmamahal sa sarili mo sa future. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking sahod para makapagsimula. Simulan sa maliit, basta tuloy-tuloy. I-celebrate ang progress mo. Kahit 500 pesos na ipon mo this month, that's better than zero. Real-life testimonials. May mga amiga tayo na sinubukan ang Smart Ipon Strategy. Heto ang ilan sa mga kwento nila. Si Karen, isang tendera sa palengke, nagsimulang mag-ipon ng 20 pesos kada araw. After 1 year, may 7,300 pesos siya at nakabili ng second-hand na cellphone para sa online orders. Si Mark, isang delivery rider, ginamit ang envelope system. Naipon niya ang 15,000 pesos pang down payment sa motor. Si Rose, isang OFW, nag-automate ng savings papunta sa GSave. After 2 years, may emergency fund na siyang 100,000 pesos. Kaya amiga, kung seryoso kang magkaipon, sundin ang Smart Ipon Strategy. Tandaan, hindi mo kailangan ng malaking kita. Kailangan mo lang ng tamang diskarte at disiplina. Mag-comment ka sa baba kung alin sa mga strategies ang susubukan mo. I-share mo to sa kaibigan mong laging walang ipon. Don't forget to like and subscribe para sa mas marami pang payong amiga na makatotohanan at makabuluhan.